Anti-Gravity A1 o DJI Avata 360. Kung itong dalawa din yung pinagpipilian mo para sa itong video na to. Itong dalawang drone na hawak ko ngayon ay parehong 360 drone na ang ibig sabihin lang kaya nilang kunan ang buong paligid ng bawat isa gamit itong dalawang camera nila na magkabilaan. Ang Anti-Gravity A1 inilabas last year around November 2025. Itong Avata 360 naman inilabas ngayong taon lang, March 2026. At since nasubukan ko nitong dalawang drone na to, ibabahagi ko yung mga bagay-bagay na dapat nyong malaman para makatulong sa desisyon nyo. Unahin natin yung form factor at physical aspect ng dalawang drone na to. So itong Anti-Gravity A1 ay isang foldable drone na tumitimbang ng around 249 grams gamit ang standard battery. Now kung high capacity battery naman ang ating gagamitin dito, lalampas siya sa 249 grams pero mas hahaba yung kanyang flight time na ibabahagi ko mamaya. Itong DJI Avata 360 naman ay Whoop style drone. Mas malaki siya at tumitimbang ng around 455 grams. Tapos built-in yung kanyang prop guards for safety. Although itong A1 meron din tayong option dito para maglagay ng prop guards. Pero yun nga lang, sold separately siya. Anyway, ito yung side by side nila. Tapos ito naman kung naka-fold yung ating Anti-Gravity A1. In this case, mas portable itong Anti-Gravity A1. By the way, ito yung mga bags ng drone na to na pwede nating paglagyan sa kanila at kasama yung mga accessories nito. Ito yung sa Anti-Gravity A1. Tapos ito naman yung para sa DJI Avata 360. Idagdag ko na rin na ang isang drone na mababa sa 250 grams or sub 250 grams, katulad nitong Anti-Gravity A1, subject sa less regulatory friction. Na ang ibig sabihin, generally, less likely tayong masita sa pagpapalipad nito. Now, pagdating sa 360 cameras nila, pareho itong merong replaceable lens. Just in case magasgas itong mga lens na to, pwedeng tayo mismo yung magpalit para hindi na natin ipadala doon sa DJI o kaya sa Anti-Gravity. Now, itong Anti-Gravity, fix yung kanyang camera. Tapos meron siyang landing gear na nagsisilbing proteksyon ito. Kusa itong nagde-deploy kung palanding ka na tapos nagre-retract naman siya kung palipad na yung drone. On the other hand, itong Avata 360 naman, umiikot itong camera module niya. So habang nakalanding ka pa, ganito yung posisyon niya. So hindi tumatama yung lens natin. Tapos pag lumipad na siya, bale umiikot siya na ganyan. So magiging 360 na yung kuha niya. Tapos kung maglalanding na itong Avata 360, iikot ulit yan pabalik sa posisyon niya originally para hindi tumama itong lens niya. Tapos kung mapapansin nyo, meron siyang parang paa dyan. Ayan. So by the way, itong dalawang drone na to, pareho silang merong internal memory. Ito 20 gig. Tapos itong goggles niya, meron ding 30 gig memory. So kahit na hindi tayo or nakalimutan nating magsaksak ng memory card dito sa drone at sa goggles niya, makakapag-record pa rin naman tayo. On the other hand, itong DJI Avata 360 meron ding internal memory na 42 gig itong drone niya. Pero itong DJI goggles entry niya, wala siyang memory or walang built-in memory. So kailangan ka ditong magsaksak ng memory card kung gusto mo mag-screen recording. Now mapunta naman tayo sa flight experience ng dalawang drone na to. Dito sa A1, bukod sa pinakita ko kaninang goggles, meron din siyang motion controller. Bale sa pagpapalipad natin itong A1, itututok natin siya kung saan natin gustong paliparin itong drone na to. So ayan, pwede akong tumingin sa baba, sa gilid. Ayan, pwede akong mag-explore. Tapos try kong paikutin yung drone. So kailangan kong i-point sa gilid. So kailangan ko ring umikot sa mismong kinatatayuan ko. Ayan. So ito yung magsisilbing pointer sa direksyon na gusto nating paliparin itong drone na to. By the way, meron itong dalawang mode sa pagpapalipad. Merong tinatawag na free motion mode na mas beginner friendly. Tapos yung pangalawa naman is yung tinatawag na FPV mode na mas akma sa mga advanced users. Tapos sa pamamagitan ng goggles niya, makikita natin yung paligid ng drone in 360. So kailangan lang natin na igalaw yung ating ulo. So kung titingin tayo sa likod, titingin tayo sa baba, sa taas, o kaya sa gilid. Actually, ramdam mo dito yung feeling na parang ikaw yung lumilipad. Ikaw yung nasa ere. Napaka-immersive niya. Actually, yun nga yung sinabi ko doon sa review ko nito na nagkaroon ako ng negative G4 sensation or para bang nakasakay tayo sa Ferris wheel tapos yung feeling na naiwan yung ating kaluluwa habang bumababa ito. Ganun yung naging feeling ko sa pagpapalipad nito, especially nung first time ko pa. Now, I'm not saying it in a negative way.
Actually, nakakatuwa nga kasi nga, yun nga, napaka-immersive niya. Now, as of the moment, itong motion controller lang yung pwede nating gamitin sa pagpapalipad nitong anti-gravity A1. Bale, abante lang din ang lipad nito gamit itong trigger niya. So, wala siyang atras. Well, actually, since meron nga naman itong 360 camera, hindi na kailangan itong umatras kasi kahit napaabante yung lipad niya, makukunan naman niya yung buong paligid. Now, according sa anti-gravity, bukod dito sa motion controller, magre-release din sila ng typical drone controller. Pero yun nga lang, wala pa tayong balita kung kailan. Now, pagdating naman dito sa DJI Avata 360, itong bundle na gamit ko ngayon, meron din siyang motion controller. Kapareho din siya ng A1 kung saan ito nakatutok, doon pupunta yung ating drone. Pero pagdating sa pagpapalipad nito, gamit ito, iisa lang yung flight mode. Yung tinatawag na FPV mode. Anyway, aside doon, itong motion controller niya, pwede natin itong gamitin para i-atras yung drone. So meron itong atras. So ganyan yung atras. Abante tapos atras. Saka idagdag ko na rin na itong DJI Avata 360 compatible din siya sa isang typical drone controller katulad ng DJI RC2. Saka compatible din to sa FPV controller nila. So kung hindi mo trip itong motion controller nila, pwede kang bumili ng DJI Avata 360 na Fly More combo pero naka RC2 siya. So bali sa bundle na yon, wala ka na itong motion controller. Instead, RC2 controller yung gagamitin mo sa pagpapalipad at wala ka ring goggles. Now, speaking of goggles, itong DJI Goggles N3, makikita mo rin yung buong paligid habang nagpapalipad ka nitong DJI Avata 360. Pero kailangan muna nating i-enable yung head tracking feature. So once naka-enable yun, pag ginalaw natin yung ating ulo, lumingon tayo, tumingin tayo sa gilid, tumingala, tapos tumungin sa baba, makikita natin yung nakikita or paligid ng ating drone. Na kung mapapansin nyo dito sa Goggles N3, itong battery niya konektado sa strap niya. Samantala, itong goggles ng A1, ang battery nito, isasabit natin sa lieg. So meron siyang lanyard. Ito yung battery niya, tapos isasabit natin sa lieg natin. Tapos meron siyang cable na isasaksak natin dito, patungo dito sa battery. So magkaibang setup sila, parehong merong pros and cons. Ito mas simple, pero mas mabigat. Ito naman, hiwalay yung battery, pero mas magaan. At since hiwalay nga sila sa battery nito, pwede kang bumili ng extra battery para just in case meron kang backup. At since na pag-uusapan na rin lang naman itong goggles ng mga drone na to, pag-usapan na rin natin yung specs nila. In terms of resolution, meron itong 2560 by 2560. Ito naman 1080p lang or 1920 by 1080. Pagdating sa FOV or field of view, ito merong 90 degrees. Ito naman merong 54 degrees. So halos doble ang field of view nito kaysa dito. In addition, itong A1 goggles, meron siyang extra screen dito sa labas na magpapakita sa perspective ng piloto. So kung meron kang kasama habang nagpapalipad ka nito, pwede silang tumingin dito para makita din nila yung nakikita mo. At gaya ng sabi ko earlier, mas magaan itong A1 goggles na tumitimbang lang ng 340 grams. Itong DJI Goggles N3 kasi tumitimbang siya ng 536 grams. Now kung immersive flight experience yung pinag-uusapan, syempre mas nakakaangat itong A1 goggles. Given na mas mataas yung resolution niya. Naka-micro OLED din siya na mas maganda yung contrast saka yung details. At syempre, yung sinabi ko kanina na mas wider yung kanyang field of view. Actually, mahirap siyang i-explain unless nasubukan mo itong dalawang to. Pero ito, parang ikaw mismo yung lumilipad. Habang ito, parang nanunood ka sa isang screen. I hope na-gets nyo yung ibig kong sabihin. Saka idagdag ko na rin na itong A1 goggles, meron siyang flight simulator na confidence booster sa mga beginner pa lang na nagpapalipad. Kumbaga, kung ayaw mong magpalipad literally, pwede kang mag-practice. Na kung trip mo naman, meron ka ding option dito sa isang virtual cockpit kung saan makikita mo yung animation ng isang dragon o kaya eroplano habang nagpapalipad ka ng drone na to. Actually, sa ganung scenario, para siyang laro. Saka recently lang din nag-update yung anti-gravity para dito sa goggles nila. Bali, nagdagdag sila ng voice commands. So, pwede ka nang magpalipad, pwede kang mag-take off, start recording, stop recording, o kaya return to home, gamit lang ang yung boses mo. Kasi kung di nyo alam, itong goggles niya, meron ding built-in mic. Actually, meron din siyang built-in speaker. Pwede natin gamitin yung mic niya habang nagpapalipad tayo, tapos gusto nating mag-screen record, tapos gusto nating magsalita. At since napag-uusapan na rin lang naman yung audio, ganito kaingay itong mga drone na to. Bale, ito yung sa anti-gravity A1. Tapos ito naman sa DJI Avata 360.
Kung mapapansin natin, mas maingay itong DJI Avata 360. Pagdating sa range at transmission, itong Anti-Gravity A1 rated at 10 kilometers. Habang itong DJI Avata 360, 20 kilometers. Pero syempre, hindi tayo aabot sa ganun kalayo kasi limited yung battery life nila. Realistically speaking, pagdating sa transmission, ang usapan dito is reliability. Now, so far, itong Anti-Gravity A1, based on my experience, may iilang instances na nagkaroon ako ng signal warning. Pero so far, hanggang warning lang siya, wala namang naging problema sa overall transmission. Actually, ganun din dito sa DJI Avata 360. Pero given na mas matagal na ang DJI pagdating sa drone technology, isa to sa aspeto na talagang na-master na nila. At may advantage sila dito. Yun nga yung sinabi ko kanina, rated sa 20 kilometers itong DJI Avata 360. Now, kung battery naman yung pinag-uusapan, ang Anti-Gravity A1, sa standard battery niya, umaabot or rated siya sa 24 minutes. Tapos kung high capacity battery naman yung gagamitin natin, rated siya hanggang 39 minutes. Now, sa actual flight, ang standard battery umaabot ng around 18 to 19 minutes. Tapos yung high capacity battery, umaabot ng 32 minutes hanggang 35 minutes. Sa kabilang dako naman itong battery ng DJI Avata 360, rated siya hanggang 23 minutes. Now, pagdating sa actual usage, umaabot lang siya ng around 14 to 16 minutes. So kung gusto mong ma-enjoy yung pagpapalipad nito, syempre, bumili ka ng extra battery or yung bundle na merong extra battery. So pagdating sa flight time, syempre, mas nakakaangat itong A1. Now, itong dalawang drone na to, pareho silang merong 360 obstacle avoidance. Pero ang advantage nitong Avata 360, meron siyang LiDAR camera sa harap. Ang ibig sabihin, kahit medyo madilim na yung sitwasyon, napipick up nito yung mga hazard sa harapan. Now, madako naman tayo sa camera ng mga drone na to. Itong Anti-Gravity A1, merong dual 1/1.28 inch f2.2 sensors na kayang mag-shoot ng hanggang 8K resolution at 30 FPS sa 8-bit color. Samantala, itong DJI Avata 360, meron itong dual 1-inch f1.9 sensors na kayang mag-shoot ng hanggang 8K resolution at 60 FPS sa 10-bit color. At meron itong lag color profile. With that being said, kung mahilig kang mag-color grade o kaya professional ka tapos overall image quality yung pinakahabol mo, mas nakakaangat itong DJI Avata 360. Now, ito naman yung side-by-side kuha ng dalawang drone na to. Kung kayo yung tatanungin, kaya nyo bang i-point out kung alin dito yung sa Anti-Gravity A1 at sa DJI Avata 360. Anyway, ito yung kuha ng Anti-Gravity A1, tapos ito naman yung kuha ng DJI Avata 360. Actually, sa typical nating kuha, mahirap i-determine kung alin nga ba sa dalawa yung kuha ng A1 o kaya ng DJI Avata 360. Unless na lang kung professional ka tapos malalim yung kaalaman mo pagdating sa mga cameras at color science. At gaya ng sabi ko, overall, mas maganda yung image quality ng Avata 360 dahil sa 10-bit color niya at mas mataas na dynamic range gamit ang lag color profile. Pero don't get me wrong kasi perfectly usable pa rin naman yung mga kuha natin dito. Saka I'm hoping sa future updates ng firmware nito, magkakaroon na siya ng lag color profile. By the way, itong Avata 360, kaya nga palang kumuha nito na naka-single lens mode lang. Pero unfortunately, sa single lens mode, hindi ko magamit yung lag color profile niya. Now, kung cinematic at intelligent flight modes naman yung pinag-uusapan, pareho silang merong subject tracking feature. Pero ang kaibahan nila, dito sa A1, itatrack ka ng camera nito, tapos susundan ka ng drone, kahit wala kang input doon sa controller. Kumbaga, kusa siyang lilipad, susundan ka. Habang itong Avata 360, itatrack ka ng camera niya or yung subject itatrack ng camera niya, pero ikaw na may hawak ng controller ng drone na to, ikaw yung magpapagalaw sa kanya. In other words, automatic tracking siya. Ito naman, semi-automatic tracking. Now, aside doon, itong A1, meron ding tinatawag na Sky Genie na meron siyang predefined na mga cinematic moves. Katulad ng orbit, katulad ng anti-gravity line, fly away, ascend, saka spiral ascent. So yung mga cinematic moves na yon, madali lang nating magagawa gamit itong Anti-Gravity A1. Tapos meron din itong tinatawag na Sky Path kung saan pwede tayong maglagay ng waypoints na susundan ng ating drone. Yun yung magiging guide ng ating drone. So napakahandi ng feature na yun kasi hindi mo na kailangan pang kontrolin yung drone mo habang lumilipad sa Sky Path or gamit yung Sky Path. So pwede mong ibigay yung goggles mo sa kaibigan mong hindi marunong magpalipad para ma-experience nila, makita nila yung view sa taas. Sa kabilang banda, itong Avata 360 merong acro features or easy acro features. Now, as the name suggests, hindi siya cinematic moves, kundi parang acrobatic moves
na pang FPV. Katulad na lang halimbawa ng Flip o kaya Juicy Flip. Now aside sa video capability ng mga drone na to, kaya din nilang kumuha ng 360 photos. Ito hanggang 55 megapixels. Ito naman hanggang 120 megapixels. At since 360 videos yung pinag-uusapan natin dito, isa sa talagang kumakain ng oras is yung tinatawag nating post-production. Dahil kailangan nating mag-reframe or mamili ng anggulo dun sa nakuha nating 360 videos. Now, pareho silang merong software na magagamit natin sa ating computer. Ang Anti-Gravity Studio, tapos ang DJI Studio. Pareho din silang merong mobile app, mapa iOS man o kaya Android. Yung Anti-Gravity app, saka DJI Fly app. Now, based on my experience, mas mature at mas polished ang software ng Anti-Gravity pagdating sa computer. Since basically, ang Anti-Gravity Studio kapareha lang ng Insta360 Studio. Kasi kung di nyo alam, ang Anti-Gravity incubated ng Insta360 na matagal na sa larangan ng 360 cameras at videos. Now, in fairness, pagdating sa mobile app, halos magkapareha lang sila in terms of features, in terms of workflow. Except na lang siguro sa AI editing, kung saan mas advanced ang feature ng Anti-Gravity. Now, on my part, mas gusto ko na mag-edit, mag-reframe dun sa computer. Kasi yun nga, mas malaki yung screen. Tapos, pagdating kasi sa 360 videos, mas malaki yung kailangan nating memory space. So, mas malaki yung memory space ng computer ko kaysa sa cellphone ko. Now, in reality, mas matagal yung pagre-reframe natin kaysa sa actual shoot. So, talagang maa-appreciate mo yung mga features na magpapabilis sa workflow mo. Now, pagdating sa presyo, yung ikukumpara natin yung mga bundle na halos magkapareha yung makukuha natin. Bali, ang Anti-Gravity A1 Explorer Bundle na merong drone, syempre, merong goggles, merong motion controller, 3 batteries, charging hub, extra props, at iba pang accessories, kasama na yung bag. Nagkakahalaga siya as of recording this video ng around 84,000 pesos. On the other hand naman, yung Fly More combo ng Avata 360 na merong goggles entry, itong drone, tapos motion controller, extra batteries or 3 batteries, tapos charging hub, tapos iba pang accessories, kasama yung bag, nagkakahalaga siya ng 48,000 pesos. So obviously, mas mahal itong Anti-Gravity A1. At dahil yan dito sa goggles niya, na relatively mas advanced yung features kaysa dito sa goggles entry. Although meron din namang mas mamahaling goggles itong DJI, ang goggles 3 na pwedeng magamit dito sa Avata 360. Pero yun nga lang, hindi siya nakabundle dito. Kailangan mo siyang bilhin separately. Anyway, sagutin na natin kung para kanino ba itong Anti-Gravity A1 at itong Avata 360. Actually, pareho silang maganda, parehong solid yung mga specs ng drone na to. May kanya-kanya silang advantages at disadvantages. May nga, walang perpektong camera. Wala ding perpektong drone. Depende na lang talaga yan sa preference at paggagamitan mo. Well, kung ikaw ay professional tapos habol mo is magandang image quality dahil meron kang lag color profile, tapos 10-bit color, tapos hindi malaking factor sa'yo yung medyo malaking drone, tapos mababang flight time, then itong DJI Avata 360 yung para sa'yo. Now, kung ikaw naman yung tao na naghahanap ng drone na merong good enough image quality na pwedeng magamit para kunan yung travel mo, mga adventures mo, at trip mong masubukan yung immersive flight experience, saka importante sa'yo yung portability, mahabang flight time, at meron ka namang budget, well, itong Anti-Gravity A1 ang para sa'yo.